Hot topic ngayon ang e-bike at e-trike ban. Sa maraming residente ng Parañaque, ang e-bike ay hindi luho. Ito ay pang-araw-araw na gamit. Ngunit, sa pagpapatupad ng pambansang pulisiya, ukol sa e-bike at e-trike ban sa mga pangunahing kalsada, sabay na lumitaw ang mga tanong, pangamba at hinaing. Para sa ilan, hindi malinaw kung alin ang bawal at alin ang pinapayagan. Para sa iba, ang problema ay kakulangan ng alternatibong ruta. Ang e-bike at e-trike restriction ay isang pambansang pulisiya ng Land Transportation Office na ipinatutupad sa mga pangunahing lansangan sa buong Metro Manila. Sa Parañaque, ang Traffic and Parking Management Office ang nangunguna sa lokal na implementasyon. Sa pagitan ng pangangailangan at kaligtasan, naroon ang hamon ng implementasyon. Ang aming pong ginagawa ngayon sa Parañaque, based din sa instruction natin butihing mayor, wala po muna kaming ginagawang operation or pag-iimpawang paninikit. Ang ginagawa po, based po sa instruction, pagbabawalan, pagsasabihan muna na wag munang dadaan. Okay? Pinapayagan din po namin na dumaan po yung mga two wheels, yung kasya po sa bike lane. Okay? Pero hindi po namin sinasabi na dumaan kayo. Ang sinasabi lang namin po is bawal po sila. Kasi gaya po ng nasabi ko nung nakarang interview, ang mahirap po kasi kung makahuli sa kanila or mag-operate si LTO or highway patrol. Yun po automatic i-impound po sila. Pero asahan nyo po kung po ang LGU o TPM o Parañaque Traffic, hindi po muna namin sila hinuhuli. Hinihintay po namin matapos yung gagawin nilang revision regarding sa panghuhuli na ganyan. At ang trabaho naman po namin bilang sa traffic implementor lang po kami. Kung ano po yung batas na ipinatutupad o gagawin po nila. Kami po ang magsasagawa, magpapatupad po ng ma'am. Pinagbabawal po muna namin sila kasi yung safety po nila iniisip namin. Kasi ang major roads po ma'am, ginawa po yun sa mga high-speed vehicle. Hindi po yun ginawa para sa mga mababagal. Kaya pag sinabi nating major roads, bawal po talaga yung e-bike dyan. Unang-una, wala silang mga lisensya. Diba? Wala silang protection, wala silang registration, wala silang driver's license. Na kung sakaling ma-involve sa accident, wala pong makukuhang benepisyo both parties. Diba? Walang insurance. Kaya yung road safety naman po, sa ngayon po, tinatrabaho namin yung mga lane markings. Unti-unti na po namin binubuhay yan. Inaayos po namin yung mga nag-fade ng mga pintura. Hindi po namin sila hinuhuli. Hindi po namin sila ini-impound. Pero based sa sinabi po ng LTO na National Road, bawal po muna sila sa main thoroughfare. Sana kung kaligtasan po, isipin din nila yung kaligtasan ng mga estudyante na isinasakay nila. Ang pinapayagan lang po kasi ng LTO natin is yung pwede silang mag-cross. Pero yung magbaybay, bumaybay, bawal po talaga yon. Diba? Kung sasang-ayon lang po natin yung sinasabi nila na paano yung mga senior, mga estudyante, kung papayagan po namin at nag-cause po ng aksidente, sila rin naman po ang kawawa. Mandadamay pa sila ng mga motorista natin. Isalang-alang din po natin yung kaligtasan ng ating mga pasahero. Huwag po natin iisipin na yung pang-sarili lang natin. Kasi ito, pang-kalahatan po ito eh. Kasi kung papansinin niyo po, halos involved sa accident, puro mga motor, e-bike. Kasi kahit batang maliit, pwede po mag-drive eh. Kahit elementary, yung hindi po, wala pang lisensya, nagda-drive na. Basta umupo, ginamit na sasakyan, pwede na silang dumaan sa major. Yun po iniiwasan namin mangyari, ma'am. Kaya po kami naghihigpit din ng konti na hindi po namin sila pinapayagan bumaybay. Marami na pong concern na ganyan, ma'am. Ang sinasabi lang po namin, kami sa ngayon, hindi po kami nanguhuli. Pinagsasabihan muna namin na bawal dumaan based po sa instruction po nating butihing Mayor Edwin Olivares na bawal muna kami manghuli. Pagbabawalan muna namin dumaan. Konsiderasyon po doon sa mga sinasabi nyo, mga ginagawang service sa eskwelahan, yung mga PWD. Pero isipin din sana natin yung safety natin.
Diba? Yung safety natin. Uulitin ko po yung sinabi ko kanina, paano po kung LTO or HPG ang mag-operate sa lugar na yan? Impound po sigurado yun kasi walang mga lisensya po doon. Sa mga e-bike user, ma'am, just like yung interview ng ating LTO USEC, pwede po sila sa mga secondary, tertiary na dumaan. Pero yung major roads po, matibay po sinasabi na bawal po tayong baybay. Pwede tayo mag-cross pero hindi natin pwede baybayin. Pwede naman natin gamitin yung mga e-bike sa mga lumang subdivision, sa mga secondary roads, wag lang yung major roads. Yung kung kaligtasan, ma'am, yun po yung primary concern namin, yung kaligtasan nila eh. Kaya mahigpit po namin sinasabi sa kanila, halos isang buwan na po mahigit nung sabihin po ng LTO yan na pinagbabawalan na po namin. Kung pwede po, wag na sila lumabas sa kalsada. Yung nga po, ma'am, gaya po ng na-mention ko rin kanina, ang instruction po natin buting mayor sa aming hepe, pag-aralan po para po maglabas kami ng bagong ordinansa o executive order para po sa mga e-bike user. Kaya ang instruction po sa amin, habang wala pa yun, wala munang mag-impound, wala munang manghuhuli. Pagsasabihan lang na kung pwede huwag na silang dumaan sa national road. Yun lang naman yun, ma'am. Hintayin muna nilang lumabas yung gagawin nilang guidance or ordinance doon sa mga e-bike user. Kung pwede sila, gaya na sinabi ko rin kanina, pinapayagan yung 2 wheels, yung 3 wheels, basta kakasya sila doon sa bike lane. Doon lang sila sa bike lane kasi pag dito sila sa gitna o high speed na po dumadaan dyan. At saka yung safety, ma'am, minsan kasi bigla na lang sila kakaliwa na hindi tumitingin. Kasi in-expect nila, dumadaan sila sa kalsada, meron na rin same privilege nung katulad nung ginagawa ng mga 4 wheels. Sumunod lang po tayo sa national law, ma'am. Sumunod lang po tayo sa batas. Kasi ang batas natin para rin naman sa ating kabutihan yun. Pag po muna nating insist, habang wala pa yung sinasabi, ma'am, na rules na gagawin po ng Parañaque, kung ako ang masusunod bilang magulang, hindi ko hayaan ang anak ko na gamitin ng kalsada for safety reason. Diba? Kasi pagka na-aksidente, maghahanap ng masisisi pa yan. Totoo po yun. Mahilig tayo mga Pilipino na tuturuan. Meron naman tayong guidance Sumunod lang tayo doon. Diba? Sumunod lang tayo, ma'am. Kasi kung hindi tayo susunod, kawawa rin naman tayo. Ang e-bike ban ay hindi simpleng usapin ng bawal o pwede. Ito ay usapin ng kaligtasan, kabuhayan, at malinaw na komunikasyon. Sa pakikinig sa magkabilang panig, mas malinaw ang daan patungo sa solusyon.